At patuloy tayo sa ating pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng salita. Ating mga kabataan for the junior church, doon sila. Meron silang panambahan din para sa kabataan. Once again, Happy Mother's Day! Itong Mother's Day, kung alam natin ang history nito, bakit may Mother's Day, naumpisahan ito noong 1908 sa Amerika upang i-honor, i-acknowledge, paalala sa bawat pamilya ang mga sakripisyo ng ina sa bawat pamilya. Actually, ang pangalan na nakita dito na nag-umpisa ay si Anna Jarvis, na ninanais niyang i-honor ang kanyang ina na namatay na. Kaya sa kalungkutan at sa pag-alaala dahil na-miss niya ang kanyang nanay, ay naging advokasya niya ito na kahit saan siya mapunta, always i-honor ang mga nanay. Kasi parang nakikita daw niya ang kanyang nanay sa lahat ng mga nanay na nasalamuhan niya. So, sa Amerika, noong 1908, na-formalize siya na mayroong Mother's Day celebration. Kaya, ganon. Pero itong Mother's Day, sasabihin ko, na celebration, Mother's Day, wala ito sa Bible. Of course, mothers ay nasa Bible, pero yung celebration na yan, hindi po yan nasasabi natin biblical. Ito ay practice or nagagawa natin bilang tradisyon, pag-alaala sa lahat ng mga nanay. And I believe God honors. Ang Panginoon, ino-honor, ino-acknowledge ang lahat ng mga ina. Amen? Kaya ngayong umaga sa ating pagbulay-bulay or to remember and read God's Word, the message, ang mensahe natin ngayong umaga ay nilagyan ko ng titulo na God's Motherly Love. Meron bang ganun? Ang ina nga klase na pagmamahal ng Diyos. Ito ay hindi masyadong napag-uusapan sa church or sa mga saan tinuturo tungkol sa pagmamahal ng Diyos or tungkol sa Diyos. Kasi palaging naririnig at nasasabi about the Father's love. No? Pagmamahal ng Heavenly Father. But what about the Mother? Yan ang isa sa mga tanong. Actually, tinanong yan sa aking klase sa teolohiya kasi nagtuturo ako ng teolohiya sa ating seminary at Bible school. Isang tinanong yan. Dahil this week, actually, lumutang yan ulit na tanong. Bakit madalas na pag-usapan about the Father in heaven, about the love of the Father, pero bakit wala na pag-usapan, mayroon ba sa Biblia at nasasabi about sa pagmamahal ng Diyos bilang ina? Isa sa mga sagot ay naisabi tungkol dahil mayroong kultura na pinag-uusapan dito. It's a cultural practice or sabihin natin paggalang at pag-uunawa na titingnan na kasi tatay kasi talagang nakitang figure bilang leader sa isang pamilya at ang pagmamahal din na nakikita the Father in heaven. Well, sa Bible, totoo din naman, God's love has been presented as the Father's kind of love. Bilang tatay na klase na pagmamahal. Well, it is because really God presented Himself in the Bible from Old to the New Testament about the Father in heaven. Ngunit, marami ding beses na pinag-uusapan sa Biblia about the image of the mother. Ito na pag-aaral ay nagiging hindi gaanong na pag-usapan even about the love of the Father and also remembering that there's also the love of the Father and the motherly na klase na pagmamahal dahil ang mga tao sa mundo din ay medyo nalilito tungkol sa pagmamahalan na ito. There's confusion, lalo na kung ang isang tao
or isang anak na sa kanyang pamilya ay wala siyang nararamdaman na pagmamahal mula sa tatay or nanay. So it's difficult, mahirap manalangin ng isang tao, Father in heaven, kung naalala niya na ang kanyang tatay sa mundo ay hindi naman talaga tatay na nagmamahal. Naalala niya especially yung pagiging terror or pagiging abusado na tatay. Actually, karamihan sa mga study na nagawa at na-encounter namin sa aming pagtuturo at sa mga counseling at sa nagawa naming mga retreat para sa mga kabataan sa nagdaang mga panahon, merong tatlong mga bagay na gumagawa na desisyon or gumawa ang isang anak ng isang desisyon. Katulad nito, number 1, na ang isang bata, lalaki man siya o babae, will look for family, naghanap talaga ng pamilya na masasabi niyang gusto ko na magkaroon ng ganyang klaseng pamilya. It's an image of a family. Na ang isang tatay ay talagang nagmamahal bilang isang tatay na maasahan siya. So yung isang tao na yan, kung lalaki siya, talagang sasabihin niya, ako pagdating ng panahon, ninanais ko na bilang lalaki, ako ay magiging tatay, katulad ng tatay na ganyan. Problema lang kung babae siya at sabihin niya, gusto kong maging tatay, katulad ng tatay na yan, pero babae siya. Kaya alam na natin kung anong result in the next years to come. On the other side naman, realidad din na nakikita namin na wala siyang makitang lalaki na imahe sa bahay kung hindi ang kanyang nanay. Nanay na nagmamahal, nanay na nandun ang pagmamahal bilang isang nanay, a female image. And so sakto lang din at wasto lang din na sa isang anak na babae, sasabihin niya, ninanais ko na sundin ang aking nanay. Problema lang kung lalaki siya na anak at sabihin niya, sundin ko ang pagiging nanay. At alam natin anong resulta in the future. But mayroong pangatlo na na-discover at nakita namin. Dahil walang image about pagmamahal bilang nanay at tatay sa family, ang isang tao or ang isang bata na yan, pipiliin niya ay magiging rebelde, galit sa lahat ng mga nanay at tatay, galit sa mga tao sa society, at lalo na galit sa Diyos. Kasi sabi niya, Father in heaven, wala naman akong father. Mother, wala din. Kung ano na lang. So, hatred, masama ang loob, at galit. Now, please understand ng message na ito in this Mother's Day that God's love has been presented in the Bible purely as the love of God. Ngunit, pinaramdam ng Diyos sa tao. Sa English, inappropriate niya ito, pinaramdam niya ito, binahagi niya ito upang matanggap ng bawat tao sa ehemplo ng isang tatay at isang nanay. Especially, lalo na sa lahat ng mga tao na may pananalig at paniniwala sa Diyos. Amen? Parang hindi, amen. Ulitin ko. Sa pagbigay attention na maalala natin ang pagmamahal ng Diyos, ito ay napakalawak at napakatamis at napakadakilang pag-ibig. Ngunit inappropriate niya ito, binahagi niya ito sa tao upang mararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos na ginamit ngayon ang pagmamahal na klase mula sa tatay at mula sa nanay. Kaya nararamdaman mo, umabot sa iyo at umabot sa akin ang pagmamahal ng Diyos. Appropriated ito na pagmamahal ng Diyos in the richness and in the completeness and satisfying love of God. Paano yun? Paano natin yun maintindihan? At paano tayo tatayo sa ating mga paa tungkol sa ganong sinabi sa pagmamahal ng Diyos? And especially today, ito ang focus ng mensahe, God's motherly love.
papaano ito na ipakita ng Diyos? Papaano niya ito pinahayag ngayon? At mararamdaman at nakikita ng bawat isa. Number 1. Ang unang scripture passage from the Old Testament, kasi from Old to the New Testament ito, ibig sabihin buong Biblia din, ay nag-uusap at nagsasabi sa atin sa pagmamahal ng Diyos in a motherly kind of love. Not only as father kind of love. Number 1, in the book of Deuteronomy chapter 32, verse 11. Ulitin ko po. Sa Old Testament, Deuteronomy. Wala doon, hindi nakasulat. Chapter 32, verse 11. Babasahin ko sa English. Ito ang sabi. Like an eagle that steers up the nest and hovers over its young, that spreads its wings to catch them up and carries them aloft. Tulad ng agila na kanyang ini-steer up, inaalagaan, iniingatan ang kanyang mga anak at hover, nandyan sa ibabaw, o sa itaas, upang ingatan ang mga kabataan at kanyang inispread ang kanyang wings, ang kanyang mga pakpak upang sila ay akayin. Itong Deuteronomy chapter 32 verse 11, isa ito sa bahagi sa awit ni Moses in the Old Testament. Si Moses, kung matandaan ninyo, ito ang ginamit ng Diyos upang i-lead, gabayan ang mga Israelites na lalabas sa Egypt. Itong panahon na ito, matanda na si Moses. Lolong-lolo na at mahina na. Kaya gumawa siya ng awitin at ito ang nasabi niya. Isa sa mga nasabi niya ay ang pagmamahal ng Diyos tulad ng isang ina. At ginamit niya ngayon ang ehemplo upang ipahiwatig, upang ipaalam sa lahat na ginawa niyang example ang isang agila na ina. Sabihin mo, inang agila. Ang ibang ina ay agila. Ginamit niya ito bilang isang picture or litrato na upang makikita natin. Sabi niya dito, this is a mother eagle activity. Activity pala ito, gawain pala palagi ito ng isang ina na agila. Anong ginagawa ng agila na ina? Ang ginagawa niya para sa mga eaglets, mga eagle na maliliit or mga anak niya, ang mother pala ay nandun siya sa taas ng nest. At sabi sa study, around 5 to 7 feet. Kasi malaki yun, ang agila na nanay. At habang nandun siya sa taas, hinahagpas-hagpas niya ang kanyang pakpak. Parang pumapalakpak ng ganyan. Ang kanyang pakpak na napakalaki. And so, dahil sa hangin na yun, doon sa kanilang nest na mga maliliit na agila, yung mga anak ngayon, napaangat sila dahil sa ginawang hangin ng pagpalakpak ng eagle's wing. At dahil doon, nagkaroon ng exercise ang mga eaglets, yung mga maliliit na mga young na mga eagles niya. At doon ngayon, sila natutong mag-inat-inat at matutong malalaman nila na sila ay mayroon ding pakpak hanggang sila'y lumalaki na marunong na lumipad. Ito ang gawain ng eagle, inang eagle. Ito ang picture na ginamit ni Moses na pinakita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng mga tao ng Diyos. Yun pala ang ginagawa ng Diyos, parang ganun, na sa napakalawak na pakpak at pagmamahal ng Diyos, tulad ng pagmamahal ng isang ina. That's how God will care, will protect, will assist the children of God like the mother eagle.
Kaya pala sa panahon, tayo, na nangangailangan tayo ng lakas dahil tayo ay mahina pa. Physical man yun, emotional man yun, o spiritual man yun. Sa panahon na ikaw ay nag-uumpisa pa sa sarili mo, either sa iyong pamilya o trabaho o sa pag-aaral, hindi ka pa sanay. Nandyan pala ang gabay ng Diyos na ang pagmamahal ng tulad ng isang ina na siya ang tutulong sa iyo, na gagawin mo ang kaya mong gawin and the best that you can in your life, and there is God assisting you. Siya ang nagsusupervise sa iyo. Siya ang tumutulong at nangangasiwa sa iyo at gumagabay sa iyo hanggat ikay matuto ng lumipad sa sarili mong pakpak. Ang sarap nun, no? Ganyan pala ang ina na mapagmamahal. The mother's kind of love. And now Moses is seeing this. Nakita niya ito sa Diyos na ginagawa niya ng Diyos sa kanya at sa lahat ng mga anak ng Diyos sa Israel. Pangalawa, kasi medyo marami-rami ito kasi buong Biblia tinignan ko about the mother's love. Pero hindi naman lahat ginawa ko dito kasi maubusan tayo ng oras. Number 2, Isaiah 66:13. Isaiah 66:13. Ano yung Isaiah 66:13? Basahin ko sa English. As a mother comforts her child, so I will comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. Tulad ng isang ina na ako ang nagbibigay kaaliwan sa iyo, nagpapalakas ng loob mo, aking anak. Sabi ng Diyos, ako din. Ginagawa ko yan sa iyo, o mga anak ko, or Jerusalem. Itong panahon na ito, ginamit ng Diyos si Propeta Isaiah upang mararamdaman ng mga tao sa Israel ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Ito ang ginamit ngayon na ehemplo at pagpapakita ngayon na ang pagmamahal na ito ay tulad ng isang ina. Bakit? Ano ang nangyari? Ang sitwasyon ng panahon ni Isaiah na sinabi niya ito, ang mga tao sa Israel ay nandun sila sa napakahirap sitwasyon sa buhay. They were in misery. Nagiging parang sa wika natin, nagkamalas-malas ang buhay. Hindi maayos ang pamumuhay bilang tao, personal, hindi maayos ang relasyon sa pamilya, hindi maayos ang trabaho at nagkakalugi-lugi, at hindi maganda ang ekonomiya sa Israel. Bakit? Dahil din sa kakagawa nila Dahil din sa kanilang maling mga desisyon, dahil din sa kagawa nila na ayaw sumunod sa salita ng Diyos, kaya nagkaroon ng hindi magandang pangyayari. Tulad sa atin din, na may mga panahon na mali ang desisyon, hindi nanalangin, hindi naghihintay sa Diyos, kaya napahamak, kaya nagsasabi, ay ganito ang buhay ko. Pero ang magandang balita, na sa kabila palang ganyan na pangyayari, ang mensahe ng Diyos nagbibigay pag-asa sa atin at pag-asa sa akin na baguhin niya yon. Papaano? Sa pamagitan ng klaseng pagmamahal ng isang ina. God will be like a mother to you na mararamdaman mo muli ang pag-ibig na yon, pagmamahal na yon, nandyan ulit ang kanyang kalinga, nandyan ulit ang kanyang iyak na kasama mo sa iyong mga iyak na dumamay sa iyo at mararamdaman mo ang yakap at pagmamahal ng Diyos parang ina. Amen? Katulad ng panahon na ikaw na disappoint ka, frustrated ka, nagkaroon tayo ng hindi magandang pangyari, masama ang loob mo dahil sa decision ng iba o decision mo. But the mother's love will never fail you. Nandoon yan palagi ang nanay. At ang nanay pinapahinga ka, nandyan siya handang umaagapay sa iyo, pinapatulog niya, kakantahan ka pa upang makatulog ka at guminhawa ang iyong kalooban sa bawat iyak dahil nandyan ang pag-ibig ng ina.
Sabi ng Diyos, yan ang aking ginagawa sa inyo, aking mga anak. This is God's love being expressed like a mother. Amen? Number 3, meron pa, Isaiah 49 verse 15. Doon pa rin ginamit ng Diyos si Propeta Isaiah verse 49 to 15. Kung sabihin ko sa inyo kung yung umpisa ng verse kanina, ito ay palala ng palala, ha? But the mother's love will remain. Ano itong Isaiah 49 verse 15? Sabi niya, can a mother forget the baby of her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget. Isang tanong ito na sinasabi dito at wika ito ng Diyos sa pamamagitan ng propeta. Sabi niya, mayroon bang ina na makakalimutan niya ang kanyang anak na palaging nasa kanyang dibdib at pinapasuso niya ito, pinapadede niya ito? Makakalimutan ba niya yon? Meron bang ina na hindi maaawa at nandoon ang puso sa kanyang anak na siya mismo ang lumuwal nito? Pero sabi ng Diyos, kung meron mang ganyang ina, it's nangyayari sa panahon noon at nangyayari ganon. Kung meron mang klaseng ganyang ina, sabi ng Diyos, ako ay hindi ko kayo kakalimutan. Ibig sabihin, more than the love of the mother is the love of God. Yan ang richness, napakadakilat, napakayamang pag-ibig ng Diyos. In other words, ang Diyos pupunta sa iyo, sa iyong napakahirap na sitwasyon at kung ano man yung pinagdaanan mo sa kabila ng lahat ng paghihirap dahil sa desisyong mali o kaya may mga kalaban o mga taong sumisira sa iyo, that you felt abandoned, iniwan ka na ng mundo at wala na nagmamahal sa iyo, ang Diyos tulad ng isang ina, higit pa sa pagmamahal ng ina na yon, siya ay lalapit, yayakapin ka at sasamahan ka. Dito nang gagaling yung salawikain, makakalimutan ba ng ina ang kanyang anak? Pero nagsabi dito, may panahon ang ina sa mundo, makakalimutan niya ang anak. Pero sabi niya, ako ang Diyos, hindi ko kayo kakalimutan sa kahit anong sitwasyon at pangyayari sa iyong buhay. When your mother forget you, the Lord will not forget you. He will come, tatakbo siya at ire-rescue ka at yayakapin pa. Amen. At ang pang-apat sa New Testament, Matthew chapter 23. Ito ang sinabi na mismo ni Jesus Christ. As we call Him our Lord, the head of the church. In the New Testament ngayon sa Matthew chapter 23 verse 37, ito na ngayon ang mula sa puso mismo ni Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo ang nagsabi nito tungkol sa ina na klase na pag-ibig nagmumula sa kanyang puso. The mother's kind of love coming from the very heart of Jesus Christ. Pinasabi niya ito at sinabi niya ito, in-express niya ito, at sentimento niya ito na meron siyang longing and desire to embrace the people. Verse 37 of Matthew 23, sabi niya, Jerusalem, Jerusalem. Ibig sabihin, ito yung syudad ng Panginoon at mga tao ng Panginoon. Sabi niya, you who killed the prophets and stoned those sent to you. Kayo na pinapatay nyo ang mga propeta ng Diyos, pinapatay nyo ang mga sugo ng Diyos. Hindi ninyo alam kung paano at kailan ko palagi kong inaasam na makasama kayo bilang mga anak, tulad ng isang inahing manok na tinitipon niya ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak.
like a hen, as a hen gathers her chicks under his wings. Inaasam-asam ko yan, sabi ni Jesus Christ dito, na kayo mga anak ko ay tulad ng inahing manok, ay nandito kayo sa silong o sa ilalim ng aking pakpak na mararamdaman nyo ang init ng aking pagmamahal. Ngunit ayaw nyo. Oh, you were not willing, sabi niya dito sa verse 37. Ibig sabihin, God's love now mentioned and expressed by the Lord Jesus Christ like a mother. Pero ang mother na pinutukoy dito sa mundo, nakalimutan ng anak. Pero itong pag-ibig ng Diyos, more than like of that. At ngayon, sabi ni Jesus Christ, inaasam-asam ko yan na mayakap kayo at nandito kayo sa ilalim sa akin tulad ng inahing manok na ang mga sisiw ko nandito nakapasilong sa akin. Kahit ayaw mo, kahit ayaw ng tao, pinipilit pa rin ng Diyos na mahalin ka. Totoo naman yun eh. Sa aming pag-aaral sa teolohiya, the love of God and the sunshine and the rain umabot sa lahat ng tao, kahit sa mga taong hindi naniniwala at nananalig sa Kanya. Pero makasama pala sa loob ito, tulad ng Diyos na may pagmamahal ng ina, na tinatakwil ang pag-ibig ng ina. Pero sabi niya, I will run to you. Ako pa rin ay pupunta sa iyo. At panghuli, in Luke chapter 15, verses 11 to 32, mensahe pa rin ito ni Jesus Christ. Ito ang pamilyar at popular na istorya ng parable of the prodigal son. Alam niyo yung story na yan? Suwail na anak na lalaki sa isang tatay. Ang istorya na ito ay sinabi ito ni Jesus Christ. Ginamit niya ang earthly story upang ibahagi niya ang mula sa langit na lessons. By the way, yan ang kahulugan ng parables. Pag sinabi, anong meaning ng parables? Parables are earthly stories with heavenly meanings. And so si Jesus Christ, nagbigay siya, binigay niya ngayon ang istorya na nangyari sa mundo. Sabi niya, merong isang tatay, mayroong siyang dalawang anak. At yung youngest niya na anak, ang pinakabata, pinakabunso na anak, pumunta sa tatay at sinabi sa tatay, Tay, ibigay mo na sa akin ang aking share ng ating lupain at lahat na ito, o ang aking mga kayamanan na para sa akin. Yung mga mana ko, bigay mo na sa akin advance. Buhay pa nga ang tatay, hinihingi na. Pero dahil makulit siya, siguro talaga ganun, binigay ng tatay ang kanyang share, ang kanyang mana. So bitbit niya at dala itong anak na ito na bunso, at ang kanyang pera pumunta sa ibang bansa at doon siya nagliwaliw at doon siya with all pleasure at namumuhay siya na wild, at wild talaga ang pamumuhay. Araw-gabi inubos ang pera sa inuman at kung ano-ano pa ang mga pangyayari doon. At dumating ang panahon na nagkaroon ng krisis sa mundo. At dahil doon, maraming trabaho na wala at walang income, pati siya naubos ang kanyang pera at wala na siyang pera at wala na siyang matirahan. Kahit pagkain man lang, wala na siyang makakain. Hanggat nakita niya ang kanyang sarili na nagpapakain na lang ng mga baboy. At dahil gutom na gutom siya, inagawan pa niya ang baboy ng pagkain para makakain dahil sa kagutuman niya at sa kahirapan na pangyayari sa buhay. At doon niya naalala na doon sa tahanan ng aking tatay, maraming mga alagad doon, maraming pagkain. Sabi niya, ako'y uuwi, hihingi ng patawad. And so basahin mo sa verse 20, Luke chapter 15. Dahil na gising siya, nagising, he got up and went to his father. Tumayo siya at laglakad, bumiyahe ng malayo at dumating papunta sa kanyang tatay.
Ngayon, sa verse 20, habang siya ay malayo pa, long away, malayong-malayo pa, nakita na ng tatay ang kanyang bunsong anak. Ito nagpahiwatig at simbolismo ito na itong tatay na ito, palagi pala siyang nakatanaw at naghihintay sa pag-uwi ng kanyang bunsong anak na lalaki. Nandoon ang pagnanasa na makita niya at mayakap niya uli itong prodigal na ito at masamang anak na ito. At nung nakita ng tatay isang araw na yon, after months or years na nawala ang kanyang anak, ang tatay nakita niya sa malayo pa na aninag pa lang niya, ang tatay ngayon ay tumakbo papunta doon sa kanyang anak. And sinabi dito sa verse 20, his father saw him as one was filled with compassion. Imagine mo, nakita at naaninag pa lang niya mula sa malayo, nararamdaman na niya, nakiramay na siya kahit wala pa siyang balita anong nangyari sa anak niya. Nararamdaman na niya ang hirap na pinagdaanan ng kaniyang anak. Nakiramay, nararamdaman niya ang paghihirap ng anak niya kahit wala siyang alam kung anong nangyari. So he ran fast to his son and he embraced around him and kissed him. Ito masasabi ko, hindi ito popular na gawain ng isang tatay sa kanyang anak na lumayas. Hindi ito. It is unlikely a work of a father. This is the mother kind of God's love na pinakita dito sa parabolo na ito of the lost son. Ito ang katuparan sa sinabi ni Isaiah 49 verse 15. Kanina sa binasa natin. Can a mother forget a baby of her breast? Makakalimutan ba ito ng nanay ang kanyang anak na siya mismo ang lumuluwal at siya mismo ang nagpalaki at yumakap nito? Hindi. Kaya ito, the father's love of the prodigal son, lumabas at pinakita kung ano ang pag-ibig ng Diyos, the mother kind of love. Amen? Yung ginawa ng tatay na yun, not much of a common or popular sa tatay na gagawin. Yun ay isang ina na klase na pagmamahal. Kaya sa history, isang theologian, nag-aaral sa Bible, at saka philosopher, si Rembrandt, gumawa siya ng painting na isang lalaki na anak, prodigal son yun, niyakap ng ama na ang kanang kamay ay lalaki at ang kaliwang kamay ay kamay ng babae. Dahil ipinahiwatig niya at pinakita niya doon that God, this time really, pinakita niya ang klaseng pagmamahal, pag-ibig ng Diyos tulad ng ina. Sa pagtapos ng ating meditation of God's Word, anong implication nito para sa iyo at para sa akin ngayon? Anong pinapahiwatig about God's motherly love? Number 1, makinig. Please remember this. Ito, mga verses na binigay ko mula sa Old Testament to the New Testament. At marami pang mga verses actually. Up to the book of Revelation, hindi ko na sinama. Yung book of Revelation, yung pagpahid ng luha, gawain yun ng nanay sa kanyang anak. Luha at sipon.
the presentation of God's love expressed in a motherly form, on a motherly kind of love, kailangan din natin balansihin na ito ay celebration din ng love of the Father. Both fatherly and motherly are the expression, pinakita ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Ginamit ng Diyos ito upang maramdaman natin na malapit siya sa atin. Both fatherly and motherly are for the human beings to appropriate. Ano yun? Maging angkop ang pagmamahal niya, ang pagmamahal ng Diyos, maging angkop sa iyong pangangailangan ngayon at sa iyong sitwasyon. Tulad ng mga verses kanina na sinabi ko, Deuteronomy chapter 32 verse 11, Isaiah 66 verse 13, Isaiah 49 verse 15, Matthew 23:37, Luke 15:11 to 32. Itong mga scripture passages na ito from Old to the New Testament at marami pang iba, ito ang nagpahiwatig at nagsasabi sa atin, nagmamahal ang Diyos tulad ng pagmamahal ng isang ina. If you notice, ito, tiningnan ko mga versikulo na ito, napansin ko na ang common at ang mga similar na mga pangyayari sa mga verses na ito, common, okay, similar na mga pangyayari, at ito ang madalas na kailangan natin, kailangan ng tao. Anong pangyayari? When God's children, or kung ikaw at ako, ilang mga anak ng Diyos, nagrebelde sa Diyos. O kaya may mga panahon na umalis tayo at tumalikod sa Diyos. O kaya ayaw natin susundin ang Panginoong Diyos. Gusto ko ang aking kalooban, not the will of God, but my will to be followed. But God's love will never turn away from you. Kahit pa naman, naghihirap ka na at naharap mo na ang paghihirap dahil sa kagagawan mo, or you call it a punishment, siguro pinanisyan na ako, siguro nandito na ito dahil sa kagawan ko at decision ko. Never kayong mag-isip at huwag mong sasabihin na talikuran tayo ng Diyos. God's love will always search you. Kahit saan ka man. Ang pagmamahal ng Diyos palaging humahabol at hinahanap ka dahil ikaw ang anak ng Diyos. Kahit gaano kalalim, kalawak, kalaki, kaitim ang nagawa mong kasalanan at pagtalikod sa Diyos, tatawagin ka pa rin at babalikan ka ng Diyos. Kaya ito ang sinabi ng Panginoong Yesus in John 10:27 to 28. Ang aking mga tupa, sila ay nakarinig ng aking boses at alam nila ang aking boses. Binigyan ko sila ng buhay at ang buhay na walang hanggan. Walang sinuman makakuha at makanakaw sa kanila mula sa aking mga kamay. Jesus said that in John 10:27-28, and this is the kind of the love of God, more than a father and a mother or a family. This is the love of God, the richness of God, and sufficiency of the love of God. He will run to you. Ang Diyos, ang kanyang pag-ibig, hindi tatalikod sa iyo at iiwan ka kahit ang tao tumalikod at iniwan ng Diyos. Naghihintay ang Diyos, naghihintay siya na merong kasabikan at paghihintay sa kanyang puso tulad ng ina na naghihintay sa umalis na anak at suwail na anak. God in His love, He remains good
Ang pag-ibig ng Diyos na nanatiling mabuti sa masamang ginawa ng tao at ng anak niya. Nagpapatuloy siyang nagmamahal. Mahabagin ng Panginoon. Magtitiis siya at siya ay patuloy na magmamahal. Kaya tinawag ang Diyos full of grace. Punong-puno ng biyaya. Kaya tinawag ang Diyos merciful. Full of mercy. Puno ng kaawaan or maawain. Always longing. Siya ay nananabik sa iyo na ikay babalik loob sa Kanya at manalangin sa Kanya upang maging maayos ang takbo ng iyong buhay. Siya ay nakikiramay at umiyak, kasama mong umiyak, bumalik ka lang, umuwi ka na. Dahil naghihintay siya na alagaan ka. Naghihintay siya na papakainin ka. Naghihintay siya upang aliwin ang iyong damdamin at ikaw ay sabihin, tahan na anak sa iyong pag-iyak. This is the love of God more than anyone else. This is the many, o sabihin ko, ito ay isa lamang sa napakarami at napakalaking pagpahayag ng pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na mayaman at pag-ibig na sapat sa lahat ng iyong pangailangan. Kaya tinawag na God's amazing love. Kung ikaw ay isang nanay, naghahanap ka kung anong klaseng pag-ibig ang ipapakita sa iyong mga anak, ito ang ehemplo, pinakita ng Diyos. Implication number 2, pahiwatig, pangalawa, makinig. Kalabitin mo nga yung katabi mo, makinig. Baka natulog ka na. Pahiwatig number 2 about God's motherly love. Implication number 2. Ang Diyos pinakita dito in a masculine and male nouns and pronouns. Ulitin ko pinakita dito na ang Diyos, lalaki, at ginamit na noun o pronoun pang lalaki, masculine. Hindi, never female or woman in gender. Hindi siya pwedeng gamitin itong motherly kind of love in a female. God is or has been presented in the scripture. Personal siya na Diyos, malapit siya na Diyos, mapagmamahal ng Diyos. Pero lalaki, form, gender, ang kanyang kasarian. Likewise, makinig, never and should not think, wag subukan at ihambing o gagamiting analogy or magkatulad ang Trinity with the family. Ano ang Trinity? Wala ang Trinity na salita sa Bible, pero nandun ang Father, Son, and the Holy Spirit. Hindi siya pwedeng ihambing at gagawiting analohiya tungkol sa pamilya. Kaya sinasabi ng iba at nagsasabi, because there's the Father in heaven, saan ang Mother of heaven? So kung mayroong Father in heaven, mayroon dapat Mother and the Queen of heaven. Because Jesus is the King of heaven, there must be a Queen of heaven. No. Hindi po ganon ang analohiya or analogy ang paghambing tungkol sa pagmamahal or ang pamilya dahil there's the Father, Son, and the Holy Spirit. God should not be in a family analogy, God or the Trinity or magkatulad. There's the Father, the Son, and the Holy Spirit. Why? Bakit? Dahil ang Diyos higit pa sa yan ng mga analohiya. Pangalawa, ang Diyos, the Trinity, hindi siya pwedeng ilagay sa box na i-analyze mo tulad ng isang pamilya. Higit pa dyan ang Diyos at higit pa ang kanyang pag-ibig, ang kadakila ng kanyang pag-ibig.
As the Old Testament and the New Testament presented God, yes, Father, Son, and the Holy Spirit, but in a male and a masculine form, it should stand. Mananatiling ganyan. Bakit? Dahil ganyan ninanais ng Diyos na malaman ng lahat na ganyan ang Diyos. There's the Father, there's the Son, and there's the Holy Spirit. God's love, pinahayag niya ngayon dahil naaangkop sa pangangailangan ng bawat tao. Sinabi the Father's love dahil naaangkop ito sa pangangailangan ng isang tao. Mother's love dahil naaangkop ito sa pangangailangan ng bawat isa. And there's the Holy Spirit na ang siyang kumikilos sa bawat buhay, isipan at damdamin ng tao. In the greatness of God's love, tandaan natin to. Sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos, ang Diyos ay unlimited. Ang Diyos ay hindi maisip man lang, mailagay sa mathematics, mailagay sa pinta. Because God is so big, huge. That's the only word we can have. Pero hinayaan ng Diyos ang sarili niya na mailagay, na maipaliit, zoom in, mapaliit, upang makita natin at mararamdaman, or God stoop down, pinaliit niya ang kanyang sarili upang maabot natin ang Diyos at mararamdaman natin ang kanyang pagmamahal, at nilagay niya ito angkop sa iyo at sa akin sa araw-araw. Amen? At panghuling implikasyon, pahiwatig. Ang pagmamahal ng Diyos, angkop sa pangangailangan mo. Sabihin mo sa katabi mo, ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, angkop sa iyong pangangailangan. Sagutin mo rin, at sa iyo din. God's love is appropriated especially for you. Imagine mo, espesyal talaga ito. Espesyal talaga tayo. Dahil pinaliit niya ang kanyang sarili upang tayo'y maintindihan ang kanyang pag-ibig. Baka ikaw ay nanay ngayon. Nangangailangan ka ng gabay bilang isang nanay. Nangangailangan ng kalinga upang marunong kang magkalinga ng anak bilang isang nanay. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos. Dito mo makikita, mararamdaman at maibigay sa iyo ang ehemplo kung ano ang pagiging nanay. Or ikaw, ngayon, nag-iisip ka, in the future, magiging nanay din ako. Ilang years pa? 10 years? Ito ang pag-ibig ng Diyos bilang isang ina, pinapakita niya, at ito ang ating example. Or ikaw kaya ngayon, naghahanap ka ng pag-ibig ng isang ina dahil wala kang kinagis ng ina. Or sabihin mo, may ina nga ako pero nakalimutan ako. Hindi na ako naalala. Nag-aasam ako ng kalinga at alaga ng isang ina. Ito ang pag-ibig ng Diyos, akma sa iyo. Tanggapin mo ang pagmamahal bilang ina ang Panginoong Diyos. Or sabihin mo, naging miserable ang aking buhay. Naging malungkot at nagdurusa. Bakit? Dahil sa mali kong desisyon sa buhay. O kaya, tinalikuran ako ng ina at tatay or sino man, pamilya ko. Nag-iisa ako. Wala akong matawag na family or my belongingness kung saan ako at kanino ako. O kaya may mga kasalanan at nahihiya tayo sa Diyos at nagkaroon ng napakalayong agwat sa Diyos dahil sa kakahiyan na nararamdaman.
and you need at nangangailangan ka ng kalinga at pagmamahal ng Diyos, ito ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Bumalik ka lang sa Kanya tulad ng tatay na yon na malayo pa na aninag na niya ang kanyang anak. Ang Diyos ay tatakbo sa iyo. Yayakapin ka. Halikan at ibabalik ang nawala na kaligayahan at ang saya ng iyong buhay. Kapatid, mahal kayo, mahal tayo ng Diyos. Amen? Tanggapin ang Diyos, si Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only Son. Dahil mahal ng Diyos ang mundo, hindi lang mundo na nakapaligid sa atin, kundi ikaw mismo. Kaya pinadala niya ang kanyang bugtong nag-iisang anak, si Jesus Christ. At sino mang sumampalataya sa Kanya, nanalig sa Kanya, magkaroon ng buhay. Restoration ng buhay. Babalik muli ang sigla, ang biyaya, ang blessing ng Panginoon. Receive the Lord Jesus Christ. Come back to Him. Receive God's love. Kung yan ang ninanais mo, kapatid, let's pray. Sundin mo ang panalangin na ito. Father in heaven, salamat po sa iyong anak na si Jesucristo. Salamat po sa iyong pagmamahal tulad ng isang ina na hindi mo kami tinakwil. Hindi mo ako pinabayaan. Kahit na sa aking mga kasalanan, mga pagpahiya na aking nagawa, sinusundan mo pa rin ako. Hinihintay mo pa rin ako na bumabalik at babalik sa iyo. Ngayon, Panginoon, ako'y magbabalik loob sa iyo. Tanggapin ko ang iyong anak na si Jesus Christ sa aking buhay. Hindi na ang aking kalooban ang masusunod. Sa iyo na. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa pag-ibig na yan. Tinatanggap ko sa pangalan ng aking Panginoong Jesus. Let's pray. Father in heaven, I thank you so much for the celebration of the Mother's Day today, na ngayon namin mapag-usapan itong motherly love of yours. Ang iyong inang klase na pag-ibig. Nandyan pala buong Biblia nagsasabi din. Lord, salamat po. Ngayon nakikita namin ganito pala ang pag-ibig, a motherly kind of love. Then, napakalaki ngayon ang tingin namin sa sakripisyo na gawa ng aming mga ina. Higit pa sa lahat na ito, nakikita at naramdaman namin ang kadakila, ang yaman ng iyong pagmamahal. Sapat at sobra pa sa aming pangangailangan. Salamat po, Panginoon. Salamat po. O Holy Spirit, hinihiling namin na ikaw po ang patuloy magpaalala sa amin sa iyong salita. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.